Revival, a call to demonstrate signs, wonders, and miracle. At ang aking sermon title, it's all about stay focused on God's miracle. Everybody say, stay focused on God's miracles. Uulitin po natin ang sinimulan ko na naniniwala pa rin po tayo sa himala. Sapagkat ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman ay hindi nababawasan ang kapangyarihang meron siya. Hindi siya nagpapaulit-ulit, hawig lang pero iba ang paraan. Para hindi maging familiar yung galaw ng Diyos sa buhay natin, para tayo'y manangan lamang sa sarili natin, kundi lagi tayong masurpresa na may kayang gawin ng Diyos sa iba't ibang paraan. Amen. Huwag nating i-back si Lord. Na gumalaw ang Diyos last week, ganitong paraan, ganito din siya ngayon. Hindi ganun ang pagkakabisado. Kabisado ko na si Lord. Itong taong to gagamitin ng Diyos sa pangangailangan ko. Kaya kapag hindi nagamit ng Diyos, nagtatampo ka, nasasaktan ka. Si Lord gagamit sa iba't ibang paraan. Hindi naman nanatili kay Elijah na uwak ang pinadadala niya ng pagkain. Di ba may grab na nun? O pinaalis siya doon, ang ginamit naman babaeng balo na magugutom na. Sobrang bankrupt ang buhay. Iba-iba ang paraan ng Diyos. Kaya huwag nating tipirin ng Diyos, bigay natin ang pinaka-grandiosang pagsamba. Ibigay natin, maging generous tayo sa Lord. Kapag ito'y oras ng Panginoon, do not disturb. Kay Lord to. Dahil itong oras na to at panahon, para sa Diyos na naglalang ng langit at lupa, kasama ako doon. Kaya napakahalaga nung focus mo. Amen. Everybody say focus. So kapag nandyan ang focus, nandun ang miracle. Matthew chapter 14, beginning verse 27 to 36 says, But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid, he said, take courage. I am here. Then Peter called to him, Lord, if this really you, tell me to come to you, walking on the water. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Verse 30, But when he saw the strong wind, and the waves, he was terrified and began to sink. Save me, Lord, he shouted. And Jesus immediately reached out and grabbed him. You have so little faith. Jesus said, Why did you doubt me? Verse 32, when they climbed back into the boat, the wind stopped. Then the disciple worshiped him. Everybody say, worship him. You really are the Son of God, they exclaimed. Philippians chapter 3, verse 15 to 21, MSG version. So let's keep focus on the goal, those of us who want everything God has for us. If any of you have something else in mind, something less than total commitment, God will clear your blurred vision. You'll see it yet. The Lord will bless the reading of this passage. Feelings always follow our focus. Yung ating damdamin ay sumusunod lamang kung saan tayo nakatuon. Ang malaking kinalaman ng ating pwedeng maramdaman again and again sa madalas kong sabihin, kung anong ating nakikita, naririnig. Doon magbabase ang ating nararamdaman. Hindi nauuna yung naramdaman ko muna bago ko makita. Posible naman na minsan may ipadadama ang Diyos sa iyo para lamang patunayang mag-ingat ka o kaya magtiwala ka. Diba? Minsan pinadama ng Diyos sa akin. Pero mas madalas na may pinakikita ang Diyos sa iyo at may ipinakikita ang kaaway, doon nagbabase ang ating nararamdaman. Doon din makikita kung paano natin hinahandle yung ating emotion. Ang madalas magpahamak po sa atin ay yung nararamdaman na bago isip. Kasi yung isipan niyan ay battleground. So yung iniisip po natin, doon susunod yung nararamdaman at ang pinakamalakas na puwersa para magdesisyon ka ay yung naramdaman mo. Nandyan po ba kayo? Kaya kapag tinalo na ng isipan ang naramdaman, pag tama ang naramdaman, tama ang naisip mo. Kapag mali ang naisip at tinalo ang naramdaman, magiging mali ang desisyon mo. Nandyan po ba kayo? Kaya napakahalaga ang usapang focus. Everybody say focus. So if you want to get your feelings readjusted, your feelings always follow your focus. If your focus is upward in time, you just choose your feelings will follow. If your focus is inward, your feelings will follow there as well. To focus is to direct one's attention or concentrate on something. If we are focused on Christ, then He has our attention. We are concentrating on Him and His Word. He occupies the forefront of our minds. Kadalasan, kung saan tayo nakapokus, doon po ang digmaan at labanan ng buhay. Doon din po natin nakikita ang biyaya at pagpapala.
Andon ang ating atensyon. Ibinibigay natin ang ating puso, katawan, lahat-lahat sa atin. Pero paano kapag na-lose yung focus mo? May isang magandang halimbawa po rito, yung na-lose yung focus nila. Walang iba kundi ang unang tao sa Biblia, si Eva. Malinaw ang Diyos sa instruction. Enjoy life. Iniligay ko kayo sa pinakamagandang lugar na lahat ng kailangan nyo nandoon. Mai-enjoy nyo ang bawat bahagi at bawat sulok ng paraisong ito. Pero may bilin ako. Makakain nyo ang lahat maliban sa isang bungang iyon. Take note, hindi mansanas, hindi rambutan, hindi santol, hindi bungang araw. Okay. Bunga, walang sinabi, nameless. Hindi kayang i-describe, basta bunga. Pero palagay ko, nakakaakit yung bunga. Bakit? Nawala na-distract to si Eve. Alam nyo ba, ang tukso na ilalagay ng kaaway sa inyo ay makapupukaw ng damdamin nyo. Makaaalis ng focus. Bago maging addict ang isang tao sa bisyo na kinasadlakan niya, sa umpisa'y patikim-tikim. Nahihirapang tikman. Oo, si Kuya Roland. Mapait, hindi maganda. Pero dahil sa pang-inganya ng mga taong kumakain, umiinom na parang normal na lang, sinubukan muli hanggang sa hindi mo nakita ang sarili mo, lub-lub ka na pala. Hanggang yung mapait, matamis na sa'yo. Yung iba nasusuka, ikaw okay lang. Bakit? Captured na yung katawan mo, yung isip mo, yung puso mo, at buong pagkatao mo. Yun ang nangyari kay Eva. Sa dinami-dami ng pwedeng kainan at lugar na tambayan, ang tinambayan yung lugar na magpapahamak sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, sinapul ka na agad ng mensahe. Daming tatambayan, doon ka pa sa mahuhulog tumambay. Ang daming taong pwedeng maging kaibigan. Yung taong yung pang nagpapahamak sa'yo, ang nais mong laging kasama sa buhay. Sabihin mo, naka 2 points na si Pastora sa'yo. Amen. Sa book of Genesis chapter 3 verse 1 to 3, the serpent was more crafty than any of the wild animals. Sabi nito, than any of the wild animals. The Lord God has made, He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that in the middle of the garden, and you must not touch it, and you will die. Alam nyo, sa totoo lang, kapag ikaw ay nasa maling tao, magiging mali buhay mo. Mali ang kinausap ni Eva. Nakipagkwentuhan. Kaya ho kapag ang tao ay merong distracted spirit, kung hindi mo kayang tanggapin yung spirit na nasa kanya, tumakas ka na. Pag di mo kaya, wag mo hayaan. Mapipili mo ang napakaraming tao na magpapalakas sa'yo kaysa nag-i-stay ka sa taong nasasaktan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, 3 points na si Pastora sa'yo. Nasasaktan ka na eh! Inaaglahi ka na! Nalalait na pagkatao mo! Distracted ka na! Ikaw na nasa FB Live, ganun ka din! Ang sakit-sakit na! Pero wala. Nag-i-stay ka pa rin. So, ang nangyari, nakipagkwentuhan. Minsan, ganun ang problema no? Masyado mong tinititigan, masyado mong binubulay, hanggang sa nakikita mo, asido na hawak mo, gusto mo nang inumin. Kasi kung ano yung tinititigan natin, at pinakatitingnan natin, yun ang magpapahamak natin. Bigyan natin ng positibo. But the enemy broke Eve's focus by distorting the truth. Ano ginawa ng kaaway? Yung katotohanan, minanipulate niya si Eve. Minanipulate niya, yung katotohanan, pinalabo niya. Kapag tayo nasa panahon na kung saan ay masyadong nagsasaya at nalilibang, yung katotohanan na magpapalaya sa'yo, mangbubulag sa'yo, yung gawa ng kadiliman. Kaya napakalaga na hawak natin ang katotohanan. As Noah worked faithfully, there were those who came and inquired what he was doing. Isa sa maganda po dito, walang iba, kundi si Noah. Dalawa na akong tao. Una, si Eve. Pangalawa, si Noah, anak. Noah tayo. Noah. Yan. Okay. Very good. As Noah worked faithfully, there were those who came and inquired what was doing. So when God decided to destroy the face of the earth, He gave very specific direction to Noah, who stayed focused on the specific God gave him. Tingnan nyo mabuti ha. Madalas ko nang ituro to. Nang ipinagawa ng Panginoon kay Noah ang arko, malayong-malayo sa kakayanan ni Noah ang ipinagagawa ng Diyos. Ang kakayanan ni Noah ay mag-alaga ng hayop at magsaka. Hindi niya kayang gumawa ng arko. Kadalasan kapag may gustong pagawa ang Diyos sa'yo,
umaalangan ito sa kakayanan mo para makitang ang Diyos ang may gawa nito. Nandyan po ba kayo? Hindi pa nga niya alam kung ano itsura ng bagyo. Hindi niya alam ano itsura ng pagbaha. Pero sinabi ng Lord, lilipulin ko ang buong daigdig. Hindi ginawa ito ng 3 buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Dekada ang paggagawa sa arko. Sa nakikita ni Noah kung gaano kahirap at ano ang mga nadidinig niya sa kanyang kapwa, bibigay siya. Pero saan nakapokus si Noah? Sa tinig ng Diyos, sa sinabi ng Diyos, sa instruction ng Diyos. Kahit gaano katagal, ang hirap gawin ng arko, hindi siya tumigil, hindi siya tuminto, dahil ang nagbibigay ng lakas sa kanya at ang hugot niya sa puso't isip niya ay yung pangako ng Diyos. Nawawala po ang pinakamagandang hugot nating huhugutin sa buhay natin kapag naiba na ang tingin natin. We need to always remember that no one can give us something that is beyond God's ability to give to us. Whatever the world can give us, God can give the better gifts. Huwag nating ipagpalit ang Diyos sa pansamantalang sasaya ka lang, pero mauubos ka din sa huli. Huwag nating hayaan na utuin tayo ng utuin ng mundo hanggang sa makita mo, litong-lito ka na. Maraming Kristiyano ngayon nauuto eh. Kaya pagdating sa dulo, dahil nauto, nalito. So whenever God gives you an assignment, there will always be those who come along to distract you from your vision. Si Eve, na-distract. O ano yung resulta ng distraction niya? Pati asawa niya nadamay, pati yung lalaking kasama niya. Hanggang saan ang pagkadamay? Sabi mo sa katabi mo, damay ka. Wala ka sanang labahin kung hindi mo nagkasala si Eva. O diba? Damay-damay na. Yun ang delikado. Kapag nawala ang focus ng pamilya sa Diyos at natingin na sa pangangailangan ng mundo, damay-damay na yan. Pero kapag ang pamilya, ang pinaka-head of the family, ang pinaka-nanay, tatay, o kahit nawala ang nanay at tatay, merong isa na nagre-represent, na nakatuon sa Diyos, nandoon lagi ang pagkilos at paggalaw ng Diyos. Amen po ba? Napakahalaga ng direction. Kapag merong direction, merong focus. Kapag po si Pastor John nagdadrive, talo siya eh. Lalo pag long drive. Nai-enjoy namin ang paligid. Kasi kailangan doon lang nakatingin. Kung nasa ng manibela, sa kalsada lang. Hindi kagaya namin nagsa-sightseeing, panay kain pa. Nakakapag-lunch kami kapag inabutan ng lunch. Siya hindi pwede. Mabilis yun. Kapag sa isang iglap, nakitingin siya sa tinitingnan namin, at may dumaan kung ano, pwedeng maaksidente kami. O kaya merong nakasunod kami, may sinusundan kami, sa isang iglap, nakitingin siya sa amin at tumingin siya sa tinitingnan namin, maa-aksidente kami. Ganon din po ang sitwasyon ng spiritual nating buhay. Kung mas marami ang mga taong nasa paligid mo na malayo ang tingin kay Kristo at malapit ang tingin sa mundo at nakatingin ka sa kanila, pwedeng sa isang banda, maaksidente ang spiritual life mo. Kaya napakahalaga na yung himala ng Diyos nakikita natin. Kaya tingnan mo si Elisha, he catched the anointing. Bakit hindi niya inalisan ng tingin si Elijah? Nakita ni Joshua kung paano bumaba ang napakaraming pagpapala. Sa panahong naglalakbay sila kasi tinitingnan niya lagi kung ano ang galaw ng Diyos sa buhay ni Moses. Bagamat may labanan, nakukunin niya ang posisyon ni Moses sapagat siya na ang susunod na magpapatuloy ng agenda ng Lord mula kay Moses. Naging madali na para sa kanya, bagamat may labanan. Bakit? Sa mahabang panahon, nakatuon siya sa kayang gawin ng Diyos. Si Nehemiah, kung napadistract siya, biro mo, sa loob pa ng kapwa niya Kristiyano ang nang-distract sa kanya. Mga may pagkakilala dati sa Panginoon. Kaya nga pinagpapalitan niya lahat ng nakaupo sa templo. Tinanggal niya pati treasurer. Tinanggal niya pati manunugtog. Bakit? Nawala na tingin niyo sa Diyos. Wala na tingin niyo paggalang niyo sa templo. Pinag-aalis niya yun. Pati yung mga believers na kung saan dating nagsasamba, mahal na mahal si Lord, pero nakiapid sa ibang relihiyon, pinagsasabunutan ni Nehemiah yun. Tungin lang ako nakakita ng lalaking na nabunot. Sabi niya, hindi ba? Di ka makatiis? May bibigay na tamang babae sa'yo. Di ba? Inayos niya yung templo. Hindi siya na-threaten. Nag-take siya ng risk. Bakit? Tatapang ang isang tao kapag ang tinitingnan mo ay Diyos na may kayang gawin para sa buhay mo. Naduduwag tayo kapag ka nakatingin ka sa pangangailangan mo. Kapatid, di tayo makakaalis. At hindi tayo makaka-excuse sa mga common life. Amen po ba? Common life.
Sabi ng isang tao, ako wala akong utang sa tanang buhay ko. So libre ka sa Meralco. Libre electric bill mo. Libre water bill mo. Libre internet mo. Lahat tayo may utang. Amen o ba? Nabubuhay nga tayo sa utang eh. Sino dito? Libre sa Meralco. Yung pamangkin ko sa Meralco nagtatrabaho, pero libre ka ba, Josh? May bayad. Meron akong pinsan sa water bill, hindi, may bayad eh. Nabubuhay tayo sa utang, pero salamat, nare-redeem. God will provide. Hindi niya hinahayaan. Pero ang problema, kapag ang buhay mong ito, may utang ka pa sa gawa ng kadiliman. Tumutubo hanggang sa hindi ka na makaalis. Salamat na lamang, alam nating namatay si Jesus, na siyang pinagtutuunan natin ng buhay at pagtingin, siyang nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Proverbs 4:25-26 says, let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you give. Give careful thought the paths of your feet, and be steadfast in all your ways. Proverbs 4:27 says, don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Balikan natin yung ating Bible verse. Sa panahon ni Peter, siya yung may pinakamatinding karanasan na nagaya niya yung ginawa ni Jesus. Bukod sa ginawa po ni Jesus na magpagaling, hinigitan pa nga ni Peter at saka ni Paul. Nandyan po ba kayo? Pero grabe si Peter. Ilang disipulo ang gumaya kay Jesus na nakalakad sa ibabaw ng tubig? Si Peter lang yun. In fact, doon sa boat, ang boat pong ito ay malaking boat, hindi biro. Hindi bangka lang po na pangkaraniwan. Kumakasya dito ang maraming tao. At pag-aari ito ni Pedro. Na mga panahon yun, negosyante si Pedro. Marami siyang mga bangka. Nirerentahan, may mga tauhan siya. Yun ang kanyang negosyo. At kung merong pinakamaganda at pinakamalaking bangka, kay Pedro yun. Bangka nga niya ang ginamit ni Jesus nung mag-preach. Yung bangka din yun, ang binabaan niya, para kung saan ay lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Nung nakatitig siya, eye to eye kay Jesus. Sabi ng mga tao, sabi ng mga disipulo, multo. Answered prayer na ba kayo? Pastora, may totoo po bang may multo? Sabi ng disipulo, multo ba yun? Multo? Pero ops, maging maingat tayo. Walang sinabi ang Diyos na, hindi multo yan. Walang totoong multo. Wala Maging ang mga disipulo natatakot sa multo. Tingnan nyo nga yung joke lang, baka nakasama kayo. Di ba? So sabi niya, multo yata. Pero sa lahat ng natakot, mataas ang damdamin ni Pedro. Kasi nakita niya, lumakad si Jesus. Ang tingin niya, kaya ko yan. Tawagin mo lang ako. Kaya sabi niya, Panginoon, pwede ba akong pumunta dyan? Sabi po ni Jesus, come here! Yung come here na yun, lakas ng dating, Ate Pel. Bumaba siya sa boat, lumakad siya. Habang nakatitig siya, eye to eye, nakakalakad siya. Hindi ko alam kung gano'ng kalaming step. Biglang humangin. Bigla hong malakas ang alon. Natingin siya, na-distract siya. Ano nangyari? Lumubog siya. Ito simple revelation, pero matindi. Hanggat nakatingin tayo sa Diyos, na Jireh, El Shaddai, Shalom, Shammah, Tsidkenu, the Lord is our healer. Christ is the answer. Hanggat nakatingin tayo sa Diyos, hindi tayo malulubog ng problema at pagsubok. Ng alon at ulan ng mga problema. Pero kapag natingin ka na, pwede kang lumubog. Iba po yung nakatingin sa nakatitig. Kapag ka po tiningnan ko ngayon si Roland, at inalis ko ang tingin ko, at itinitig ko sa katabi niya, kaya kong i-describe ng 10 pagdi-describe yung katabi niya. Pero si Roland, hindi ko masyado madi-describe. Tiningnan lang kita. Iba yung tinitigan. Hindi ko naman kayo tinuturuan na wag yung titigan o tingnan ang problema. Tingnan nyo. Baka naman dumating sa punto ng buhay na, wala akong pakialam. Yung problema, dimandado ka na, wala ka pa rin pakialam. Di ba? May sakit ka na, wala akong pakialam. Hindi. Titingnan mo, pero tititig ka sa Lord kung anong direction ng Diyos sa tiningnan mong problema. Amen po ba? Natingin siya, tinitigan niya pa. Kaya ano nangyari? Bumagsak siya, lumubog siya. Then Peter called to him, Lord, if it really you, tell me to come to you walking on the water. Yes, come Jesus. So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward Jesus. Tingnan po natin several observations about Peter's water walking experience. The scripture says, Peter went over the side of the boat. Nandun siya. Pagkatapos malapit siya doon sa pinakalulundagan niya sa tubig. Pagkatapos Peter got out to the boat and walked on the water. Umalis siya doon sa boat.
Lumakad siya sa water. Number 3, when Peter allowed the circumstances to distract his focus from Jesus, he began to sink. Then he became moved by the wind and the waves. Ito pang-4. When we allow distraction to break our focus, we become terrified. Naniniwala ba kayo na si Peter hindi marunong lumangoy? Hindi. Bakit? Mangingisda eh. Ang isang mangingisda, ang aaralin niya kung paano maglayag sa ilog o sa dagat. Kung paano magsagwan. Pangalawa, dapat marunong ka lumangoy. Swimmer si Peter. Pero nung lumubog siya, gaano man kalalim ito o kababaw, ano nangyari? Para siyang bata, "Help me, Lord! Saklolo!" Sa pagkakataong yon, ang bilis ng tunay na nakabaon sa kanyang isip at puso. May malalim na pagkabaong, naniniwala siya na sa lahat ng tulong, meron ng Diyos na pwedeng ilaan. Iniwan niya yung sarili niyang lakas. Doon lang makikita natin yung pagkapanalo ni Pedro. Swimmer siya, pero hindi siya nag-rely sa sarili niyang lakas. Kaya pala nasulat yung Proverbs chapter 3, "Trust in the Lord with all your heart and lean not to thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him." Hindi lahat ng bagay kaya at alam natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas tayo. Uso ang atake ngayon, 19 pa lang inaatake na. Nakita niyo po yung balita? 21 years old, natulog, habang natutulog, inatake. Ang pamangkin ko po ngayon nakaburol, at the age of 48, nagkaroon ng parang aneurysm. Sudden death. Paikli ng paikli ang buhay ng tao. At hindi mo alam kung kailan ang departure mo. Sana madelay lang ang eroplanong sasakyan mo. Sabi mo sa katabi mo, sana madelay ka. Di ba? Ang nakalulungkot, saan ang focus mo? Tingnan po natin, ha? Ano ang himala na nakapaloob kung saan ka nakafocus? Number 1, focus eyes, understand He is the one who provides all good things. Everybody say, all good things. Kung ang ating paningin ay nakatuon sa pinagmumulan ng lahat, naniniwala ka na lahat ng mabubuting bagay kaya niyang ibigay. 1 Timothy chapter 4 verse 4, "For everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving." Balikan po natin ang nangyaring miracle sa panahon ng paglalakbay ng mga Israelita. Imagine sa paglalakbay nila, wala silang tutulugan, wala silang laban doon, disyerto eh. Tapos dagat. Pero ano ginawa ng Lord? Sa mahabang panahon, for 400 years, nagkaroon na sila ng apo sa tuhod. Wala silang nakain doon sa Egypt na napakasarap na pagkain na wala silang effort, kundi tumingala at bumaba ang masarap na tinapay sa tanang buhay nila ay nakatikim sila. Sa disyerto ay nagkaroon ng tubig. At sabi ng Biblia, sa paglalakbay po nila ng ilang dekada, na gaano man katagal, hindi nasira ang kanilang skin. Yung iba nag-i-skin care pa. Sa panahong mainit, may haliging ulap. Sa panahong maginaw, may haliging apoy. Ni hindi na luma ang kanilang mga damit. Ni hindi nagkakalyo ang kanilang mga paa. God's divine provision and protection. If there's a will, there's a way. Kapag may vision, may provision. Huwag kayong umalis, huwag kayong madistract sa vision na binigay ng Lord. Kapag ang vision nyo, maliligtas ang pamilya nyo. Doon lang. Huwag kayong pa-distract na kung kailan ako nananalangin, nagka-bisyo-bisyo yung anak ko. Kung kailan ako nagpe-pray na lumaki ang tights ko, nawalan ako ng trabaho. Bakit ganon? Kung kailan gusto ko maging magaling na negosyante, parang ano na nangyayari sa buhay ko. Time to evaluate yourself. Hindi ko mo nangarap ka, hindi ko mo may gusto ka, sapat yon para matanggap mo. May proseso. At may mga rules si Lord para matanggap mo mga biyayang yun. Eh kung hindi ka pa naman yumayabang ka na, bigyan ka kaya. Wala pa yung yaman, nagiging mayabang ka na, yumamang ka kaya. Your life is controlled by what you focus on, sabi ni Tony Robbins. So let us fix our eyes on the one who provides all direction, all hope, and all purpose. Nakakaligaw po ang mundong ito kapag natingin po tayo sa pangangailangan natin. Napakaingay ng mundo kapag po tayo ay natingin at natuon sa kung ano ang kulang sa atin. Pero napakalawak ng kapangyarihan ng Diyos, sa lahat ng kulang natin, siya ang magpupuno. Tandaan niyo po ito, sa aking payak na karanasan, wala akong nakitang kinumpleto ng Diyos. Yung mga lumalaban sa Miss Universe, beauty and brain, mayaman. Pero may mga pagkakataon na hinahanap nila, bakit parang may kulang? Sa pangtingin ng mata ng tao, parang nasa kanya na ang lahat. Pero tandaan niyo, hindi tayo kukumpletohin ng Diyos sapagkat kung kumpleto ka na, wala nang puwang ang Diyos sa buhay mo.
Kaya sa lahat ng puwang, sa lahat ng lungkot, sa lahat ng takot, Christ is the answer. Amen! Palakpakan natin ang Lord. May himala sa nakatuon ang kanyang paningin sa Diyos na pinagmumulan ng lahat. Focus eyes, spend time connecting with God on a daily basis. Everybody say, spend time connecting with God on a daily basis. Ibig sabihin, lifestyle. Pag sinabing lifestyle, ito yung nakagawian mo na parang kulang. Parang kailangan sa maghapon may kape ka. Tipong ganun. Hindi kumpleto, parang matutulog ako, parang may kulang eh. Ba? Naranasan nyo ba yon? Hindi ka makaalis, nakasakay ka na sa sasakyan, kalahati na ng biyahe mo. Ay, sandali! Bakit? Nalimutan ko mag-perfume. Mga small things na nasanayan mo na. Lifestyle. Na talagang kahit anong puyat mo, lifestyle mo na gumising talaga ng maaga, rutina ng buhay mo. Ba? Kahit na minsan dumarating sa punto na parang ayaw mo nang gawin, may nagtutulak sa'yo, nakagawian. Kapag hindi natin nakagawian ang pananalangin, ang pagsamba sa Diyos, nanakawin ang buong buhay po natin ng maingay na mundo. Sabi ko nga sa inyo kanina, therapy yung pagsambe. Yung pag-awit, yung pananalangin. Every morning may prayer watch po tayo. Inutos ko po kanina na mamaya po makikita nyo na ilalagay po sa ating FB account kung ano yung link. Pwede ho kayong pumasok, 5 o'clock in the morning, kakaiba po yung ginagawa natin doon. Meron ho tayo doon worship, may exhortation, may declaration, may prayer, may intercession, may testimony, may mga announcement. Hindi kayo nagkikita-kita, meron tayo mga umaattend taga-ibang bansa. Mabibless ka habang nagtatali ka ng sapatos, o di ba? Habang nagluluto ka, bukas. Kesa kung ano yung ating, na-enhance ka. Ako, kahit sobrang pagod at puyat na puyat, bukas ako, lagi akong present. Kahit ipagkatiwala ko na sa kanila. Lifestyle. Mahalaga yung lifestyle. Kaya maraming namamatay na maaga. Bakit? Mali ang lifestyle. Magpupuya, tapos kakain ng mali. Tapos stressful ang trabaho. Laging sinasabi ni Pastor Jan, kalma lang tayo. Stressful ang work natin. Humaharap tayo sa iba't ibang problema ng tao. Nagdidesisyon tayo. Napipilitan tayong magdesisyon kahit na may masasaktan. Kalma tayo, mami. Kalma lang. Sinasabi ko sa mga anak ko, kalma lang. Kaya sasabihin ni Pastor Jan, mag-exercise tayo. Kasi kapag hindi tayo nag-e-exercise, tapos ang dami-dami nating puyat sa gabi, ang dami nating iniisip, kakain ka pa nung sarap na sarap ka, unti-unti ka namang pinapatay. Lifestyle. Hindi lahat ng masarap tama sa katawan. Amen po ba? Nakakalungkot lang pong isipin na ninanakaw ng mundo ang pagkakataong dapat ay sumasamba tayo. Ninanakaw ng sanlibutan ang mga pagkakataong nananamnam sana natin ang presensya ng Diyos. Nandyan ka na, business pa rin ang iniisip mo. Siguro ho kung may ultrasound, MRI ang Lord, CCTV na lang, tagos hanggang kaluluwa, kita laman ang isip at puso natin. Yung focus ang gusto ng Lord. Saan ka nakafocus? Madidistract ka ng mundo. Hindi mo magagawa ang dapat mong gawin. Tingnan niyo po si Daniel. Ang lifestyle ni Daniel to pray 3 times a day. Nagbaba ng batas. Lahat ng hindi sasamba sa malaking ribulto na ginawa ng pagkakataong iyon ng Pharaoh o ng nangunguna nun, ay papapatay, pakakain sa leon. Nasira ba yung lifestyle niya? Hindi, humarap pa sa bintana, nanalangin. Hinakagawian ko na to, hinahanap na ng kaluluwa ko. Kapag buhay po natin ay hinahanap na ang mundo, akala mo, Kristiyano ka pa. Dala ka na lang ng emosyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng bumagsak, hindi lahat ng speaking tongues, na-revive na. Ang revival, kahawig yan ng breakthrough. At ang breakthrough, kahawig ng transformation. Magkakaiba ng spelling. Amen po ba? Pag na-revive ka, nagbalik loob ka. Nagbalik yung lakas mo. Nagbalik yung buhay mo ng pagsamba. Nabago ang negatibong kaisipan. Si Daniel, nabago ba ang kanyang buhay? Nabago ba ang desisyon niya ng pananakot ng batas na ibinaba nun? Hindi. Colossians 4:2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Ako, lagi ko sinasabi, eto lang ako bulay ko lang to. Nagwalwal ka ng buhay. Naging Kristiyano ka, nag-backslide ka.
O Kristiyano ka, hindi ka nagpakaseryoso. Tapos ako o siya, nagpakaseryoso, ang daming binitawan sa buhay. Magkaroon lang ng kabanalan. Sabay tayong namatay, pareho tayong papasok ng langit, pareho tayong may reward. Ganun lang kadali yun. Pinapatay ko ang anak ko! Pinapako ko sa krus! Wawalwalin mong kaligtasan na binigay ko sa'yo. Buhay Kristiyano! Kristiyano pag linggo, pag Lunes, hawak ang mundo. Sorry, sabihin mo sa katabi mo, 5 points ka na. Diba? Sorry po. Tapos pag linggo, tulog ka pa. Paypayan mo, baka makaka-istorbo po tayo. Hindi, wag niyong i-judge. Kasi nung ako'y bago-bago, ginadge ako ni Pastor Jan. Nung ako'y galing sa duty, syempre, grabe yun, ha? Ang duty ko noon, 10 to 6. Hahabulin ko yung service. Kalagitnaan na ng preaching, o kaya to God be the glory na. Gustong-gusto ko pang pupunta sa unahan. Eh si Pastor Jan, lagi ako nakikita nung araw. Distracted, bakit? Nakaputing-puti ako, kala mo ako doktora. Tapos nagmamadali ako. Pupunta ako sa unahan. Sabi po ni Pastor Jan, nag-confess siya, sabi niya, lakas ang dating nitong babaeng to. Late na, sa unahan pa. Yun, dating ganon. Hanggang sa bandang huli, maganda pala tong babaeng to. O bandang huli, nakita niya, pastor ako at kung ano pinanggagalingan ko, pinipilit ko na kahit huli na ako, makatch ko pa rin yung Word of God. Nilalabanan kong pagod at antok. Biro mo, doon ako sa Caloocan manggagaling. Magsisimba ako sa Bunlo. Pagod na pagod ka. Kaya wag niyong i-judge, baka po sa call center nagtatrabaho yung katabi niyo. Paypayan niyo. Sabihin niyo, ulitin niya na lang yung preaching ko sa live. Diba? Minsan mahirap mag-judge eh. Pero kung walang pinanggalingan yan at trip niya lang matulog, pagbayarin niyo ng doble, naka-aircon pa. Joke lang ho. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful. Number 3, focus eyes, understand that God has big plans for them. May plano ang Diyos. Kung wala kang plano, may una nang nagplano sa iyo, walang iba kundi ang Diyos. Kung nabigo ka man sa plan A, plan B, plan C, hindi hanggang Z lang ang plano ng Lord. Laging may paraan ng Diyos. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Sa nagmamahal at nakatungon sa Kanya, Romans 8:28, and we know that God's work together for good for those who love the Lord. Kapag may tamang focus ka sa direction ni Lord, alam mo may malaking plano ang Lord sa buhay mo. Because what consume your mind controlled your life. Biro mo, napaka-stressful na ng buhay ngayon. Pag lumabas ka, iba na panahon. Pag uwi mo, nilalagnat ka na. Hindi mo alam saan galing yung lagnat na yun. Hindi mo alam. Yung kinakain mo. Ngayon, applicable yung makakain ka man ng ason at ikaw'y matuklaw ng alakdan. O alakdan ba yun? Hindi ka mamamatay. Ang dami ng scammer ngayon. Kanina ho, may nag-testimony. Yung pasimula niya. Akala niya, 100,000 lang ang na-scam sa anak niya. Hirap na hirap. Yung pala, 1,000,000. Kristiyano yun, ha? Kaya sabi niya, ano ang ginawa ko? Nagtanim ako ng nagtanim lalo kay Lord. Hindi niya na malaman kung ano nangyayari sa anak niya kasi lagi yung tulala. Nung nagtapat 1,000,000, silang mag-asawa nagtulong para bayaran yung pangangailangan ng anak niya. Minsan nga, dumating sa point sa akin, sa sobrang pag-iingat ko, God's will na pala, may tumawag, Ma'am, this is a scammer. Ma'am, hindi po. Naintindihan po namin kayo. Minsan may tumawag, Pastor, hello, pwede pong makuha number nyo? Tumahimik ako sandali. Okay po, kung di po kayo naniniwala, it's okay. Ganito na lang po ang prosesong gagawin natin. Nag-iingat lang. Gustong nakawin ng demonyo, yung pinaghirapan mo para lumungkot ka at para makita mong ba't ganun si Lord. Pinapatalino lang po tayo. Amen po ba? Para yung pagtingin natin, laging nakatuon sa Diyos na laging merong himala na pwedeng gawin sa buhay mo. Focus eyes, know that God is greater than any circumstances. Stop getting distracted by things that have nothing to do with your goals. Huminto ka, huwag mong hayaan na i-distract ka ng mga bagay na walang kinalaman sa layunin ng buhay mo. Amen po ba? Mga estudyante, aral kung aral. Huwag gawing inspiration. Inspiration mo, nagkagalit kayo, exam, ano nangyari sa'yo? Pasasalamatan nyo si Pastora Diwani sa mga KKBing nandito. Pag hawak nyo na diploma nyo, sasabihin nyo, Pastora, marami pong salamat. Hawak ko na diploma ko. Lalo na pag malaki na sweldo nyo. At grabe, isa ka sa nagpapalaki ng tithes and offering. Sasabihin mo, thank you kay Pastora Diwani.
Naiinis pa ako noon, pati pagjojowa ko, pinakikialaman. May mga prioridad ang buhay. Pag-aral, aral. Walang personalan, aral. Kung mahal ka, hintayin ka. Pag di ka nahintay, hindi siya tama. Amen. Ang tunay na pag-ibig, may proseso at paghihintay. Hindi totoo yung nakita mo, in love ka na. Ano ang ganon? Ano tawag nila doon? Love at first sight. Love is blind. Kung love is blind, ayoko nang umibig. Wala akong nakikita. Niliteral. Psalms 46 verse 10, he say, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth." Ang halaga ng titig, nakita ko, isi-share ko na ho dito kasi naka-FB live, ingat na ingat ako. One time naglalakad kami ni Pastor Jan. Si Pastor Jan kasi ang ugali, pag may nakita siya, tititigan niya. Aalamin niya, saan ko nakita to? Sa memorya ng pangalan. Kung ang kanyang customer 300, alam niya ho yung pangalan nun. Grabe yun. Sabi niya, Brad, saan ka? Doon ka pa rin ba? Platero ka pa rin ba? Oo. Sabi ko, grabe. Nasaksiyan ko yun, hindi dahil asawa ko. Sabi ko, paano mo nakakabisado? Basta galing niya mag-memorize. Tapos yung pala, sabi niya, frustrated ako. Gusto ko pharmaceutical ang course ko. Yung sa gamot, di ba kakabisaduhin mo yun? Kaya ang galing niya mag-memorize. Pero siya, meron siyang, 1 minute titig. One time naglalakad kami, may tinitigang babae. Sabi ko, nakatitig ka. Hindi kasi, gusto mo pakasalan mo na. Okay lang sa akin. Dalawa kami. Magbago ka ng reliyon, mag-Muslim ka. Sabi niya, tinititigan ko lang hindi, sukdulan tayo Bibigyan kita ng laya. Ayaw mo na yata Sabi niya, tinititigan ko kasi pamilyar. Tandaan mo to, ang titig, nauuwi sa kamatayan. Ba't tayo napunta sa kamatayan? Talaga naman tinitigan ka ko ni Eva, ang bunga. O nung tinitigan niya, natakam siya. Sabi mo na, kung natatakam ka na, Mami, inaalam ko lang kasi kinikilala ko siya. O diba, minsan, ang naging dungis? Yung isip ko. Mula nun, inunawa ko asawa ko, bakit? Hindi naman, sabi ko, naisip ko. One time, nagsabi ko sa kanya, sabi ko, Dad, gusto ko ito sa dila, gusto ko mauna ako. Pag pinag-uusapan ng kamatayan, titigil lang sandali. Sabi niya, kasi ako, mas matatagang emotion mo Gusto ko mauna ako. Alam mo, sagot ni Pastor Jan, okay, nasaktan ako. Yun lang yun, Daddy. Okay, gusto mo Gusto ko naman ang asawa ko. Iniisip ko, Pel, wag naman. May konting pagre-resist. Wag naman, kasi parang di ko kakayanin. Hinihintay kong sagot niya na, masisiraan ako pag nawala ka. Hindi okay. Kinabukasan, wala akong kibo. 1 araw, 2 araw, 3 araw, hindi ako may kibo. Litong-lito yung asawa ko, ano nagawa niya. Sabi niya, may problema ba sa atin? Ano ba nagawa ko? Di ba gusto mo ako mauna ng mamatay? Sabi niya, teka, wala akong sinabing ganon. Di ba nangyayari sa couples yan? Minsan, alam mo, kapag ka talagang, kung kayo walang pinagtutuunan, maliliit na bagay, papatulan mo, lalaki. Minsan nga, hindi naman dapat pag-usapan sa Congress, sa Senado, pinag-uusapan, yung gutom na maraming Pilipino, hindi nila bigyan ng diin ng pagtuunan. Maliliit na bagay ang nakapagpapabagsak sa atin. Sa bagay, totoo naman, ang nakapagpabagsak naman kay Goliath, maliit na bagay at doon siya pinatay. Pero si David, kahit maliit na bagay ang kanyang hawak, nakatuon siya sa Diyos na magpapanalo ng kanyang laban. Amen ba? He say, be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Number 5, focus eyes, know God will rescue and restore. May nawala na po ba sa atin? May mga bagay bang ninakaw ang kaaway? Isang malaking himala na merong kayang gawin ng Diyos ay ibalik niya ang nawala ng higit pa sa dating meron ka. Master ni Lord John. Imagine ang unang himala. Tapa-tapayan pa yung pinuno ng pinakamasarap na alak. Imagine kayang gawin ng Diyos na yung isang boting langis. Ang trabaho lang nagagawin nung babaeng balo, manghingi ka sa kapitbahay, wala ka ng puhunan. Yung isang boting lang yan. Magkulong ka sa kwarto, huwag ka magpapadistract. Ba't pinakulong sa kwarto? Doon ka magsali ng langis. Nalibang siya, kasi walang distraction. Nagkulong sa kwarto. Puno na? Puno na. Bakit na puno? Wala na hong bote Titigil ang biyaya at pagpapala kapag nawalan ka na ng pananampalataya. Sakto. Higit pa sa sakto.
Ano nangyari? Puno na po, ibenta mo. Yung napagbentahan, bayaran mo lahat ng tumutugi sa'yo na pinagkakautangan mo. Version ko lang yon. Magsimula kang uli. Nasa panahon ka ba na kailangan mo magsimula uli? Sa relasyon? Sa sitwasyon? Ang Lord kayang mag-rescue and mag-restore. Colossians 1:13-14, konti na lang po. For He has rescued us for the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Psalms 40 verse 1 and 2, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me off the pit of the despair, out of the mud and mire. He set me feet on solid ground and gave me a firm place to stand. Masyado ho tayong pinaiikot ng mundo para ikaw ay makita mo ang sarili mo na nawawala ka na pala. Naranasan nyo na bang maligaw? Favorite ko to Ang hirap, di ba? Si Kai nakaranas niyan One time, dala niya yung car. Tapos, nalimutan niyang humingi sa amin ng pampagas. At nalimutan niya rin po na walang laman yung wallet niya. Naligaw siya. Ang masakit pa nito, sumasakit pa yung tiyan niya. Kailangan niya mag-CR. Hindi niya naman gagawin niya. Tapos, hindi rin siya makatawag. Bakit? Walang data or hindi siya makatawag. Hirap na hirap siya. Yung lakas ng loob na wala siya, pero kailangan niyang gawin dahil mahiyain siya. Hininto niya yung kotse, kumatok siya sa isang bahay na hindi niya kilala at kinatok niya, pwede ho ba akong mag-stop over muna? Makiki-CR muna ako. Nung umuwi siya, kwento siya ng kwento, Mami, nakakatakot. Ang hirap. Pero kwento na lang yun, heto ka na anak. Nairaos mo't naitawid mo. Nagpray lang ako na nagpray, Mami. Nagpray lang ako na nagpray. Hanggang samahin to ako sa isang lugar. Doon ako pumunta. Kamusta po tayo kapag natatakot na? Kamusta tayo pag nangangamba na? Minsan ang nagliligaw na lang sa'yo, sarili mo. Minsan, hindi nga sarili mo, pero ang mundo. Sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sa panahong nagugulumihanan, ang tugon po'y luhod at panalangin at bibigyan tayo ng tamang direksyon. Focus eyes know that God is alive, well and aware of all things. Si Zaccheo ang isang napakagandang halimbawa sa Luke chapter 19 verse 1-6. Nang lumalakad si Jesus at pinagkakaguluhan ng tao, wala siyang kakayanan at kapasidad para makita ito. Pero nakita niya isang puno at hindi niya inalinta ng kanyang itsura. Inakyat niya iyon, ito ay puno ng sikomoro. Ni hindi siya sumigaw, ni hindi niya tinawag si Jesus. Pero pagdating do sa tabi ng puno ng sikomoro, tiningnan ni Jesus si Zaccheo at sinabing, Zaccheo, bumaba ka dyan, sa'yo ang punta ko. Nagulat pati ang mga disipulo at ang sabi pa nila, di ba makasalan ng tao ito? God is a God of full of surprises. Simple lang yung ginawa mo pero may impact sa langit. Simple lang yung ginawa mong paglilingkod. One time sabi ko, Lord, hindi naman ako nahirapan dito. Simpleng-simple lang yung ginawa ko, hindi ako napagod, pero grabe ang balik nito. Kaya pala huwag kang magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, kung di ka magsasawa, ang Diyos ang magpapala sa'yo. Focus eyes, let the world become blurry. Hindi ba nakatingin ho ako sa inyo? Pero nakikita ko ang left and right. Nakikita ko sila. Sabi ko nga kay Mikay, ang galing ng paggawa ng mata, no? Kasi ilang kembot na lang, doktora na ho yan Si Doktora Mikay, si Doktora Grace. Ayan. May mga doktora na po tayo dyan. Sabi ko, ang gara, no? Yung bang may tinitingnan ka, nakatuon kang ganyan, pero nakikita mo rito. Pero ang totoo, maliit na bahagi lang yan ng mata mo na may lente na siyang nagbibigay ng liwanag. Yung lente niyan, kapag nawala na ang baterya niyan, wala na, blurred na yan. Hindi lang blurred, blackout na yan. Hindi maaring hindi tayo matingin sa mundo, pero wag mo naman pakatitigan ito. Hindi maaring hindi tayo maapektuhan ng problema at pagsubok na dala mo, pero wag ka namang tumitig dito. Gano'n man kalaki ang problemang pagsubok na dala natin, wala nang lalaki pa sa kapangyarihan ng Diyos para tumugon dito. Sinlaki man ng barko ang ating problema, sinlawak ng karagatan ng kapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Maraming klaseng himala na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Napakaraming klase ng biyaya na pwede niyang ibigay. Panahon po ng pandemya nang makapagpatayo po kami ng bahay. Hindi ko naisip yon. Wala na Sabi ko, naku po, nagkapande-pandemya pa, 50 anyos ko ako nun. Ang Diyos pala gumagalaw hindi sa araw at oras at panahon na gusto mo. May timing ang Lord. Sa lahat ng tinanim natin, hindi ho agad yan, makikita mo ang bunga. Kahit nga pinakamadaling
buto na itinanim mo, gaya ng munggo. Noon dati, project namin yan nung elementary eh. Itatanim mo sa lata ng gatas. Titingnan mo ilang dilig lang, parang ilang araw lang makikita mo na eh. Pero may proseso, may hinintay ka. May mga panalangin tayong tila baga nagtatagal. Maghintay ka lang kapag kalooban ng Diyos. Timing ang Lord, hindi nahuhuli ang Diyos kailanman. Amen ho ba? Huwag kang huminto sa pagdarasal. Napakaraming paraan ng Diyos ng kanyang himala. Yung pinoproblema natin, paano natin mapag-aaral ang anak natin? Nagulat ka na lang, gumraduate na, may trabaho pa ngayon. Nga lang, di pa nagbibigay sa'yo. Hindi, joke lang. Diba? May mga kinatatakutan natin. Ako sa totoo lang, sa bagay niloob lang ng Lord. Kung alam kong ganun pala ang buhay na kailan may di nagkulang ang Diyos, winalukoan ako. Kompleto. May bass guitar, may lead guitar, may drum set, may keyboard. Tapos merong gusto ko yung dito, gusto ko kompleto. May dancer, may worshiper. Totoo yan. Kung alam ko lang. Hindi, unang anak ko, huwag mong tayo mag-anak in Jesus' name. Diyos ko, magkano gatas ngayon? Yung gatas ng bata ngayon, sing upa na ng apartment, pati pampers. Matatakot yung gusto mag-asawa ngayon. Pero mo pampers pa lang yun, gatas pa lang yun, vitamina pa. Grabe, magpapabaksin pa yan. Kapapabaksin ko nga lang doon sa aso ko 700 Aso lang yun. Lalo kung tao. Pero alam nyo, God will provide. Sasabi mo, hindi na ako bibili ng lote. Bakit ang mahal? Habang tumatanda ka, namamahal yan. Hindi na ako captured ng sale Pag 14 hanggang 15, sale lang lahat ng department store. Hindi. Wala kang pera. Yung pambayad mo, pambayad na apartment yan, pambayad ng ano. Sabi ko sa panahon kahit hindi sale, kapag ibinigay ng Diyos, God will provide. Amen. Dahil ikaw, binibigyan ka ng Diyos sa tamang oras at panahon. Ito ang pangkalatang pagsubok ng lahat. Sa panahong marami ka, namumroblema mo, saan mo dadalhin. Tingnan mo, dati yung cellphone mo, mumurahin lang Nakakapag-cellphone ka kahit saan Nung mahal na, naging problema Ring na lang ring, yung sagutin yung maraming tao. Bakit? Mahal yung cellphone mo Nung nanakaw, nagpasalamat ka pa, sige, sakit sa ulo kaya yan. Diba? Iba ngayon. Kinakaptured ang attention mo. Pero kapag ang higit sa lahat, naging yaman mo ang Diyos na pinagmumulan ng lahat, may kapayapaan Ang pagpapala ng Diyos walang halong kabalisahan, mga kapatid. Wait for your turn. Wait for your turn. Sabi mo sa katabi mo, wait for your turn. Pray, dream, vision. Diretso lang. May himala ang Diyos na kaya niyang gawin. Minsan sabi ni Pastora, sabi ni Ate Dali, I pray for the miracle money. Miracle money. Ate Dali, ano ba yung miracle money? Ito yung mga pagpapala na hindi mo inasahan, na hindi mo inakala, na hindi mo inisip, na hindi mo pinagtuunan, pero dumating sa'yo. Pagpapala. Amen ba? Kaya pag uwi nyo, lagi kayo nakatingin, baka nga may mapulot ako dito. Diba? Misa sinabi niya, Panginoon, marami pong salamat for unprecedented favor. Ate Dali, pwede ba explain mo sa akin yan? Matipong ganun. Natuto ako mag-claim. Mga himala na hindi mo inaasahan, mga pagpapala na hindi mo inisip, mga pagkakataon na hindi mo akalain, na yung pagkakataon pang yun ay gagamitin ng Diyos at suswak sa iyong pangangailangan. Mga kapatid, huwag tayo ma-distract sa pangangailangan ng buhay ng bawat isa. Pag masipag ka at may Diyos ka, yayaman ka. Patitikim ng Diyos sa'yo. Hindi nga kita ng mayamang tao ka Pero may mga pinaranasan Diyos sa'yo ng karanasang pangmayaman. No, alala ko may pinag-pray ako sa pinakamahal na Forbes Park ba yun? Basta mga mayayaman na worth 40 million ang bahay, 35 million lang naman, gano'n. Na ang lapad-lapad ng kalsada. So napakatagal na noon, parang dalaga pa ata ako. Pinag-pray ko. Sa Warner Bros. Pala nagtatrabaho yun, grabe. Yung CR, sinlaki nito. Walang isayrado. Yung pinuntahan ko nga ng linggo floor area ng bahay 1,000 square meter. Kaya wag ho kayong magtaka kung sinasabi kong sinlaki nito CR. Wala akong excited. Tapos sabi niya, sabi niya ganon, Pastora, maraming salamat sa prayer. Pasasamahan ko na lang po kayo sa mga staff ko. Mag-dinner po kayo. Pasasamahan, sabi ko, ganito kalaki bahay nito. Alam niyo kung saan kami nag-dinner? Isa sa yate niya. Na habang umaakit ako sa yate, may nagbibyuli.
Ang problema nito, na-amibiasis ako. Kaya tingin-tingin lang ako. Bago ako pumunta ron, under medication. Hindi ko makain lahat. Pero grabe Sandali lang po. Sinakay po kami sa mahabang-mahabang sasakyan na meron po talaga nagkikita kami malayo sa... Totoo pala yun. Malay ba limos? Malay ko ba, sinasakyan ng mayaman, nasakyan ko. Pinupuntahan para mag-dinner na mayaman, napuntahan ko. Di ba, para kang mayaman, di ka naman mayaman. Yung kinakain na nakikita mo sa telebisyon na burger, may nagbigay sa'yo, nakain mo. Yung magpapakamatay nga, that was 8 years ago. Ang pinang-inganya lang, punta ka doon sa lugar na binasamba namin, libre burger. Pumunta. May dalang asido pala yun. Magpapakamatay na pala siya. Nadinig yun na yung kwento kong yun. Papatayin niya na rin yung kanyang 2 anak. Buntis kasi siya sa pangatlo. Hindi napalaya sila sa bahay, may sakit yung asawa niya. Tapos siya, may komplikasyon, dapat isisaryan. Kaya naisip nila, magpakamatay na lang. Lalagyan na ng sinoro yung lugaw, biglang may kumatok, aseret ni pastor dyan. Hoy, attend kayo doon. Meron kaming gawain doon. Libre burger, libre spaghetti. Yun yung binabayaran po namin dati ni pastor dyan. Attend siya. Pagka-attend po, dito na ako magtatapos. Di ako'y nagturo na. Meron akong dialogo doon na, anong tingin mo sa buhay? Wala ka lang pera, magpapakamatay ka na! Ganun ang tingin ko. Malaking insulto yan sa Diyos. Pagkatapos kong kumain, nagbo-victory proclamation sila, umakit ako sa taas, nag-copy ako. Sumunod! Sabi niya, Pastora Diwani, akala ko humihingi ng limos, payat na payat. So inaabutan ko po. Pero sabi niya, umattend na po kami. May hawak na burger yung mga bata. Nakatingin sa akin. Payat. Sabi ko, ano po mapaglilingkod ko? Kala ko lalabgipan ako, kaya prayer request. May kinukuha doon sa bag. Asido! Sabi ko, aanin niyo po yan. Ito ilalagay ko sana sa lugaw ng mga anak ko. Pagka nakita kong nangingisay na, kami naman mag-asawa iinom. Sabi ko, bakit niyo nagawa yun? Sinabi niya, may sakit po yung asawa ko, napalis po kami sa inuupahan namin, may komplikasyon po pagbubuntis ko, nabuburyo na po kami, na pagkaisahon namin, maglalaso na lang kami. Meron nung kumatok, sumigaw ang mga anak ko, burger, burger. Sumama po kami bago man lang siya mamatay, yung mga anak ko, makakain man lang ng burger. Nagturo po kayo, sabi niyo, wala ka lang pera, gusto mo na magpakamatay. Akala ko, pinaringgan niyo ako. The rest is history. Umuwi na po sila sa probinsya, 8 years na ang nakakaraan. Siguro po 8 taon na yung bata. Nagpapatuloy po sa probinsya. Gumaling sila spiritually, emotionally, mentally, physically. At nagbalik loob sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus is the answer. Amen. Tumayo po tayong lahat. Mabuti ang Diyos sa bawat panahon ng buhay natin. Hindi siya nagkulang kailanman. Maaaring ninanakaw ng mundong ito ang ating kaisipan, ang ating pagtuon. Ninanakaw niya ang oras natin para mawala tayo ng panahon sa Diyos. Subalit kung ang magiging yaman natin ay ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpapala, kung ang magiging sentro ng ating pagtuon at pagtingin, walang iba kundi ang kayang gawin ng Diyos, hindi tayo masasalatan, hindi tayo magkukulang. Panginoon, hayaan mo sa umagang ito, ikaw ang maging yaman namin. Hayaan mo sa umagang ito, makita po namin ang lawak ng iyong kapangyarihan, ang himala at pagpapala na meron po kayo. Let us worship the Lord our God. Give you praise, O God. Thank you, Jesus. Makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Thank you, Jesus. Kung ako'y manlalamig sa'yo at Salamat po, malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, ay hukag pa rin ang puso ko. Let us lift her hand. Ikaw ang yamang inaangat, ang pangarap ko sasapat. Salamat po, Diyos na buhay. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang inaangat, ang pangarap ko sasapat. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng
manalangin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Higit namin makikita ang mga kamangamangang bagay na himala na galing sa iyo kapag ka po ikaw ang aming tinitingnan sa panahong kami may pangangailangan. Sa mga panahong dinadalaw kami ng matitinding lungkot, takot at pag-aalala sa buhay, pinapayapa mo po kami ng iyong mapagpalang kamay. Pakidantay niyo po, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa na narito, maging ang lahat ng nanonood sa FB Live. At maranasan po namin, Panginoon, ang kapayapaang mula po sa inyo. Ang kagalingang galing sa iyong kapangyarihan. At pagkakaloob ng mabubuting bagay sapagkat sinabi mo yon sa iyong salita sa Philippians chapter 4, verse 19. Mula sa kayamanang hindi kayang ubusin at sikuatin ni numan, ay pagkakaloob mong lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Kapag inuna namin ang iyong kaharian at ang iyong katwiran at ang iyong salita'y aming sinapamuhay, hindi kami pagkukulangin sa lahat ng bagay. Pagalingin mo, Panginoon, ang puso ng iyong mga anak na nasugatan. Payapain mong isipang nagugulumihanan. Bigyan mo po ng kagalingan ang aming pisikal na may sakit at karamdaman. Pakiayos niyo po ang aming relasyon sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapatiran. Kung ito'y nasira ng sitwasyon at mga kahinaan, itinudulog po namin sa iyong aming buhay na ito sapagkat hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya maraming salamat sa iyong salita. Pinalaya mo kami. Kagaya ng aking unang panalangin, walang lalabas sa lugar na ito na hindi napagpala, na hindi naabot ng iyong salita, na hindi nakita ang iyong dakilang gawa, na hindi kikilos ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, dakilang Diyos. Maingat ko na pong ibinabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat, kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen!